Doge 1, my flight na to the moon! What's up mga titos and titas? Welcome to Tito Vlogs Crypto Channel! Totoo po yung narinig niyo, no? May flight na sa 2022, yan Doge 1, hindi ho yung Dogecoin ha. Yan yung pangalan ng satellite ng ilo-launch nila sa 2022. So yan yung balita natin today. Syempre silipin na rin natin yung Dogecoin, mapupunta nga daw ba yan sa moon? Yung presyo ha. Sama natin yung ETH, nag-ATH na naman, 1, 1 at ADA. Let's have a short prayer po bago tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we explore this exciting world of cryptocurrencies. All this we ask in Jesus' name. Amen. 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 Mga titos and titas, baka hunaligaw lang kayo dito sa ating channel. Ito pong Tito Vlogs Crypto Channel, second channel natin, dedicated sa lahat ng cryptocurrencies, anything and everything under the moon and going to the moon. Pagkukwentuhan ho natin yan. Kaya ako nagkahanap kayo ng ka-explore dito sa Cryptoverse. Tara na ho! Pasok na ho kayo ha. Huwag niyong kalimutang dalin yung inyong spacesuit. Kanya-kanya dala ng spacesuit ha. Masaya ho dito sa tambayan na to. Click nyo yung subscribe button at sama nyo yung all sa notification bell dahil tuwing Lunes hanggang Biyernes may live stream tayo, live tambayan. Pwede nyo pasilip yung mga coins po na minamanok ninyo ha, mga titos and titas. So join us, no? Para mas makahabol pa kayo sa tambayan natin. Kung bago lang kayo sa Cryptoverse, papadaliin natin ang buhay ninyo. Yan. Crypto Starter Kit, mga titos and titas. Yan ho ang puntahan ninyo after po ng video na to. Pwede nyo panoorin yan. In-explain natin ano ang Bitcoin, ano ang altcoin, paano kayo mag-open ng account sa Binance. Nandiyan na ho, mga titos and titas ha. So, pwede nyo rin tabihan kung naghahanap kayo ng mga trading bodies ay dun sa patreon.com/titoblogs sa front seat nitong, sa kabilang tambayan yan, hindi ho dito. Patreon.com/titoblogs, kabilang tambayan natin. May mga upuan pa ho, mga malalambot dyan. Malalambot na upuan pa. So, pwede nyo tabihan yung Team Patreonatics natin ha. Kung ayaw nyo naman sa harap, bandang gitna at likod, or sa gilid, pwede rin ha. Pwede rin kayong dito sa tambayan natin ha, mga titos at titas. Tara po! At sililipin natin yung balita muna. Unahin natin galing sa Crypto Potato. Ayan, sinasabi natin, Doge 1 mission to the moon. Ayan ha. Dogecoin payment accepted by SpaceX. Dogecoin might as well become the first meme-inspired cryptocurrency to go to the moon literally in what is set to be the largest and most high-profile Doge transaction in history. SpaceX has accepted Doge as payment from Geometric Energy Corporation to launch a Dogecoin-themed rocket to the moon. Literally. Yan, Dogecoin to the moon. To the moon is a common figure of speech in cryptocurrency world denoting future price action. The speaker wishes for the coin to reach new heights. Yan yung pagka naririnig nyo, to the moon, to the moon, to the moon, di ba? As a tongue-in-cheek joke, Geometric Energy Corporation took this quite literally and has decided to send a SpaceX rocket loaded with real Dogecoin to Earth's only natural satellite, the moon. Yo, mga titos and titas ha. Elon Musk noted on Twitter that Dogecoin would become the first cryptocurrency in space and also the first meme in space. Talagang na-associate na, no? Meme coin eh. In which some see as historically valuable. SpaceX launching satellite Doge 1 to the moon next year. Mission paid in Dogecoin, first crypto in space, first meme in space to the moon. Yan ang tweet ni Tito Elon Musk. So, magkakatotoo, no? Kasi Doge 1 yung pangalan ng satellite. May mga, syempre, may mga nakalakip ho na mga pwedeng pagkwentuhan dyan, no? Kumbaga,
Ang daming nakaabang, yes, nung Sabado, SNL, Saturday Night Live ni Tito Elon. Ang akala yata, diretso na sa moon. Hindi nila alam ay naka-take off na. No? Ngayon ho ay bumalik. May nakalimutan yata. Baka may nakalimutan lang yan at bumabalik mga titos at titas. So mukhang mahaba-haba pa ang istorya nitong Dogecoin. Ano? So hanggang ngayon, sabi nga natin, meme coin, wala pa ring laman, no? Pero unti-unting nagkakalaman. Bakit ho? Tinanggap na as payment Ikumpara natin, no? Nung first time, yung Papa John's Pizza, no? Na ginamit ang Bitcoin for payment. No? Ito ho, Dogecoin ginamit din for payment. No, mga titos and titas. So, walang nakakaalam actually kung saan papupunta tong Dogecoin. Pero with judging by its liquidity for the past few days and weeks, no, mga titos and titas, na napakarami. Napapansin nga natin, kapag lumilipad ng Dogecoin, tahimik lahat ng altcoin Parang nakatulala lahat Mapapansin. Tapos pag biglang nag-correct yung Dogecoin, liparan ngayon yung mga altcoin. So nahihigop ng Dogecoin pagka binobomba siya, nahihigop niya yung liquidity nung altcoins, mga titos and titas. So that is something, no, na worth seeing, no. So nadagdagan na tayo aside from Elon Musk and Tito Mark Cuban. Sabi nga natin, we cannot bet against this guy di ba? So ito pa yung liquidity na nakikita natin na maraming sumasakay talaga dito. But then again, mga titos and titas, ang paalala lagi ni Tito, yan ho ay pump and dump play. Kung hindi nyo alam ang paano maglaro sa pump and dump, PM is the key. Sasabihin na natin. Simple lang naman yan You sell the pump, wag ho kayong bibili pagka pinapump na. Hindi bali ng maiwan, wag lang maipit, diba? And you buy the dump. Pagka ho nagkakalaglaga na at nakikita ninyo, ay, yan na. Parang babagsak na. Nagpapanik na lahat. Dun ang bilihan. Hindi ho doon sa pump. Ganun lang naman ho yan, mga titos and titas. Hindi siya madaling gawin, no? But it takes practice and time and effort para mapamiliarize kayo dun sa mga ganung galawan. Dito sa crypto space, be it sa crypto space or sa stocks market, mga titos and titas. So yan, so kailangan mag-aral. So, abangan nyo po this coming May, kailan nga ba? Asa na nga ba yung kalendaryo natin? May 29, mga titos and titas, magkakaroon tayo ng first ever charting webinar, mga titos at titas. Yun ang isang kailangan ho Kung gusto niyo mag-trade ng cryptocurrency, hindi pwedeng hindi kayo marunong mag-chart. Hindi pwedeng kapa-kapa lang, hindi pwedeng kutob-kutob lang. Malaking factor yung kutob, no? Pero yung chart ang magsasabi sa inyo kung saan kayo kukutob. Gets ba? So, yan yung link ko ng registration, wala pa. In the coming days, i-announce natin. So, abangan nyo ho yan, mga titos and titas. Next balita natin, galing sa Crypto Potato, institutions bought another 620 million worth of Bitcoin as miners refuse to sell. Sabi po yan ng isang analyst. Institutional investors have bought another 620 million worth of Bitcoin while miners refuse to sell their coins. Is the asset preparing for lift-off? Yan ang tanong. The selling pressure on Bitcoin continues to decline, pointed out CryptoQuant by referring to the stablecoins stored on exchange and miners' behavior. At the same time, institutional investors keep accumulating sizable portions of the asset, suggested another massive withdrawal from Coinbase. Pagka po, kasi ang natatrack dito yung labas at pasok ng coins sa exchanges like Coinbase, like Binance, mga titos and titas. So, may whale alert kung kayo na pwedeng i-follow, nasa Twitter yan. Makikita ninyo yung labas at pasok na malalaki yung mga bultuhan. So, ito ho sinasabi sa Coinbase, naglalabas ngayon sila ng mga Bitcoin, yung mga nakabili ho ng Bitcoin sa Coinbase, nilalabas nila, they are taking it out sa Coinbase. And ang assumption dyan, nilalagay nila sa cold storage, no? Yung mga hardware wallet, dun po nila nilalagay. Kasi once na nilalagay mo yung coin mo dun, ang assumption din dun, hindi ka pa magbebenta in the coming days. Ayun ho, Ayan, yan yon. Kaya wala na tapos yung mga miners ayaw pa magbenta. Hindi lang natin alam kung baka sa katapusan na naman ng buwan magbenta itong mga to. Maaga pa kasi, second week pa lang tayo Usually nakikita natin yung mga dumping, third and fourth week yan.
So, yan po yung binabantayan din natin dito kasi ang theory natin for the past 2 months, kaya bumabagsak na minsan 3rd or 4th week kasi yung mga miners, nagli-liquidate sila. They are selling Bitcoin to pay dun sa cost nila of mining it. Diba? They are selling some of it. Pwedeng yun ho. Pero theory lang yan, mga titos and titas. But ang gusto nating i-highlight dito, institutions bought another 620 million. Diba? Mga insti, sok pa lang, tuloy po kayo. Wag magsiksikan, magunahan lang. Wag magsiksikan, magunahan lang ha. Next balita, Mastercard poll, 40% of surveyed will use cryptocurrencies within the next 12 months. Cryptocurrency usage is on the rise after the coronavirus as 40% of surveyed people answered they are willing to employ digital assets for payments. The COVID-19 pandemic changed the people's belief and approach to finances as they are more openly embracing digital options, including cryptocurrency payments. A Mastercard survey showed these results as 4 out of 10 people they said they plan to use digital assets in the next year. Good news to. Network effect, yung adoption, no? Wala, hindi na talaga maaalis to, mga titos and titas. Kanina lang, meron tayo kaibigan, nagtatanong sa atin, paano mag-open ng account sa Binance, no? Hindi na nga yata dumaan ng stock market to pagkakaalam ko, ha? Di ba? So, may unti-unti na, no? Yung iba, tumatalo na, hindi na nagpupunta ng stock market dahil nasa bear market ang stock market, Ito, nasa bull run tayo, Di ba? So, yung network adoption, yung network effect po at adoption nitong cryptocurrency, mabilis kasi ito because of the internet and yung accessibility. Mobile phone lang Hindi mo kailangan ng sobrang komplikadong computer, di ba? Para magawa mo to. O kahit nasa LRT ka, nasa MRT ka, pwede kang mag-buy and sell kahit anong oras dahil 24/7. Yun ang maganda rito, mga titos and titas. Kaya kung wala pa kayong account sa Binance, gusto nyo makakuha ng 10% rebate dun sa commission sa Binance, bibigyan kayo ni Tito ZZ pagka ginamit nyo po yung link natin dito sa tambayan. Pag nalaman ni Tito ZZ, yung CEO ng Binance, na kayo ay tambay ng TBCC, bibigyan kayo ng 10% rebate. So gamitin nyo yung link natin, referral link ng tambayan natin, nasa description ng video na to. Ipasok na natin ang chart. Hello po doon sa mga nanonood ng premiere ngayong gabi. Time check, it's 9:19 p.m. May 10, 2021. Ito ho ay hindi live. Premiere lang. Recorded ho ito. Kaya hindi ko kayo masasagot doon sa mga request nyo. Bukas agahan nyo, alas 10:30. Unahin natin si Bitcoin sa 4-hour chart. Mas gusto kong tignan kasi si Bitcoin sa 1 day Opo, sa 1 day na lang natin tignan. Nauntog pa rin tayo So, yung sinasabing ready for take-off, pwedeng this week. In-explain ko kaninang umaga yung scenario na pwede nga siyang umakyat dahil nakikita tayo ng pattern. So, panoorin nyo yung video natin kaninang umaga sa live, no? So, ito trading above all the lines na tayo, nag-a-act as resistance na atin itong 5.8 area, 5.9 area. Pero the moment na ma-take out yan, parang ito. Tignan nyo ito, Ayan, ayan, Baka may 2 drop pa tayo, Ito, anong date to? April 7, mga first, Baka may 2 drop pa tayo, Tapos saka tayo babanatan after all-time high, Kung gagayahin pala to, last month ito, mga titos and titas, Isang, ito na ba yun? Ito na ba yung 2 drop? Red and green? Tingnan natin. Posible. Baka ito na nga yung red and green, Tapos hindi natin namamalayan, aakyat na tayo. Kasi ito yung nalaglag, yung long red and long green, Posible yan, Kung hindi man, gagawa ulit ng isang ganyan. Wala naman tayong magagawa. Nakikisakay lang tayo. But ang sagurado lang dito, paakyat ito. Di ba? Paakyat ho ito. It's just a matter of time para i-break niya ho yan 60 to 65 na resistance niya, mga titos and titas. So, watch out for that. Ang support natin sa Bitcoin, sa 1-day chart natin, nandito sa 56,707. Pwede pang bumaba yan sa 55,289. Silip tayo ng support sa 4-hour, kasi may mga nakatingin sa 4-hour.
Eto na po, 56,859 sa 4-hour chart. Pwede tayo hanggang dyan. Bonus siguro kung 55 eh. Bonus. Pwede pa rin. Bonus, 55,497. Next, yung nag-all-time high, Ethereum. Alt season talaga eh. Ito ang hari eh. Ang hari ng alt, si Ethereum. All-time high tayo. Tignan na lang natin sa daily to. Ayun no. Ang ganda, swabe. High ng 4168. Si Ethereum. RSI natin. Teka muna, baka mag-overheat. Malayo pa. Ito yung dati niyang resistance, ha. Oh, galing ng pagkakadrive nito. Hindi ino-overheat. Nagme-minor, no, mga titos and titas. So, nasa ang support nito, yung EMA 13 sa daily, ha, mga titos and titas. So, pwede ka, every time medyo lumalapit dyan, dumidikit dyan, pwede ka ngayon kumarga. Pero sana, noong pakargahan talaga. Pwede rin sa 4-hour, ha. O yun, no? Ito, tinatch sa 4-hour. EMA 13 sa 4-hour, pwede rin dyan. 3.7 to, tapos umakyat na naman. Nag-low tayo 3.9. Diba? So, pwede umaakyat. Pag low naman, every 4 hours, merong window to buy. Huwag hahabulin pagka umaakyat. Laging mag-abang ng red candle, yung mga dip, yan, yung mga ganito. Pagka lumalapit na dyan sa yellow, malapit dyan. Pag malayo sa yellow, wag bibili. Ganun lang po. No? Ayan, no? Reference mo, ang bait-bait sa 4-hour chart po nito ni Ethereum. Ano next resistance? To the moon. Hindi ba natin alam? Baka 4-5. Psychological number, ha? Yan po si Ethereum. Next, yung WAN. WAN, WAN chain po ito. Kanina nakita ko, hinahataw eh. Pero binalik. Aba, binalik. Ito pa, isang napapansin natin, mga titos and titas. Pagdating ho ng mga alas 7 hanggang alas 11 ng gabi, Philippine time, yan yung window na papansin ko, mababa ang presyo. Yung alas 7, alas 8, ganyan. Yung mga hanggang alas 11, bago mag alas 12, mababa yung presyo. Pagdating ng alas 12, alauna, hanggang alas 3 na madaling araw, napapansin natin, doon ang bombahan, minsan may continuation hanggang alas 8 ng umaga. Pagkatas ng alas 8, laglag na naman. So, yun yung nakikita natin sa pattern so far dito for the past 2 months, mga titos and titas. Kaya, ang isa sa mga technique na pwede nyong i-employ with using that observation, yung timing, huwag kayong bumili. Pagka, ang window ng buying nyo, doon po sa ano na yan. Ito, katulad nito, alas 9, makita natin, bagsak. Diba? Pero kanina, anong oras to hinataw, tong si One Chain? Alas 4. Diba? Alas 4, hinataw hanggang alas 8 eh. Diba, mga tito siya? Ito. Hindi, alas 8 ng umaga pala to. Alas 8 ng umaga hanggang alas 12, diba? Hanggang alas 4, hinahataw. Sinusustain niya hanggang alas 4 ng hapon. Sinusustain niya, tapos sabay correct. Ganun ho ang usually napapansin natin. Kaya naman din, no? So, maganda kung bibili kayo, nandun sa window na yan. Kung magbebenta naman kayo, alam nyo naman din, diba? So, ang bentahan mo, pagatanghali hanggang hapon. Yan. O, bago ka mag-siesta, nag-out ka na. yun yung mga observation eh. Para hindi, halimbawa, naipit kayo, nabili kayo sa taas, bumaba. O, mag-antay kayo ng another 4 hours, yung susunod na cycle. Kung naiintindihan nyo yung cycle na yan, antayin nyo lang, makakalabas kayo ng buhay. Or probably, konting galos, di ba? Hindi masyado masakit. Kesa, yung pag nalalaglag, nagpapanik kayo. Remember, we are in a crypto bull cycle, no, mga titos and titas. Normal yung nagda-dive, normal yung umaakyat. Pero, yung bias na umakyat yung hawak ninyo in the next 4 or 8 hours, galing sa baba, malaki. No? Kesa doon sa magtuloy-tuloy bumaba. Gets ba? Tito Moves, i-auto-like. Yan, i-auto-like nila yan. So, si Juan po, tignan lang natin yung buwelo sa 4-hour, ha? Baka dumikit pa tayo dito sa EMA 13. Baka i-touch din yan, no? Sa 4-hour chart natin, nasa $2. Hopefully, masustain ito kasi may resistance, eh. Ito yung resistance niya, oh. Di lang natin alam kung kaya niyang i-sustain yung rally na yan. Dahil kung hindi, ito ang gagawin niya, mabagal lang. Kaya hindi talaga kailangan habulin para sa akin, ha. Dapat ay easy lang. Laging timing, wag niyo huminamadali. Wag niyo habulin, walang utang sa inyo 'yan. Aba, malapit din pala sa all-time high to. All-time high 263, ha. So observe niyo itong si Juan.
Dahil baka mag all-time high. 1, 2, isang beses na untog. 2 beses. 3, 4. 4 na beses na to. Baka anytime biglang bumomba ng all-time high. Again, papaalala natin para dun sa mga bago lang. Ito pong ating programa ay rated KKBB, kanya-kanyang bili at benta. Hindi ho ito financial advice, mga titos and titas. Ipasok natin from China, punta tayo sa Amerika from 1 naman to. Ganito rito Si Harmony, smart contract platform din. Magandang, ano po ito Magandang naaral natin to. Kulang lang sa marketing kaya ayaw umakyat. Oy, pero sa daily pala medyo hinog na rin sa daily Nasa console lang ho siya. Pero mas mataas na compared dito. Maganda yung chart sa daily Ang obvious sa daily, may support tayo sa 1230 area at may resistance tayo sa 1530 area. Masyadong tight na yan for me. Tingnan natin sa 4 hour. MACD natin sa daily, ready na ba tayo? Anytime Yung mga ganitong kambyuhan, medyo parang anytime to game na After that, are we going to see an all-time high? Or hindi, marami pa resistance. 18, diba? Tapos 22, yan yung mga babantayan natin. Hindi lang natin alam kung gagapangin or bibiglain. Again, kaninang umaga, ang ganda ho nung live natin kaninang umaga So panoorin nyo ho yun, pati yung tungkol dun sa cycle ng Bitcoin na napapansin natin. Para alam din pagka bibili, yung timing ng bili. Kasi baka mabili kayo, umaakyat, tas si Bitcoin pababa na pala. Lahat kasi tinatamaan basta bumababa si Bitcoin. Watch our vlog kanina hong umaga. Konso pa nga ito, no? Konso pa rin talaga. So, tignan lang natin kung after ilang tries ay kaya niya na bang biyakin yung resistance ng 1538 area. Next po, last na, si Cardano, isa pang nag-all-time high. Si Cardo, ang lakas din. Mabagal lang to. Kasi syempre bumubuelo to para pag sumapak, malakas. Ganyan si Cardo. Mabait ito kasi ayan tinatouch niya na naman yung kanyang EMA 13. So pwede na naman tayo mag-bounce from there. And then bukas ng umaga, makakakita ka na naman ng isang high na naman. Malamang sa malamang. Diba dito kay Cardano. So ganyan yung datingan niya Ito, kahapon niretest po yung niretest yung previous high, yung breakout point niretest. Pagka-retest, binrake yung previous high, 172, and then nag-register tayo na another high, 183, medyo mabagal. And now, nire-retest ulit natin yung 172, diba? So, hindi niya nilalayo dun sa EMA 13, mga titos and titas. So, tignan nyo yung pagkakaakyat nito. Ang kwenta ko, parang 10 araw Bantayan nyo lang yung akyatan, mga titos and titas, sa daily, medyo mabagal lang talaga yung akyat. Pero sa daily, patusok pa rin to. Paakyat pa rin siya sa daily. Sa 4 hour niya, tignan nyo, MACD yan paakyat pa rin. Sa 4 hour, yung MACD, yumuko na, tinatahi niya. Tinatahi niya habang yung presyo paakyat ng paakyat. Para hindi siya nag-overheat. So, taas na tumatahi pero yung presyo up down. So malabang dito na next yan 190 tapos 182 hanggang di mo mamalaya nasa 2 pesos, nasa $2 na. Yan na muna. Paano mga titos and titas? Na auto-like nyo ba? Maraming salamat po ulit sa panonood. Pati commercial sana napanood. As always, trade wisely. God bless you all. Kita kits. Kasbu. Bye.